Yumuko po tayo at manalangin. Heavenly Father, we come before you with hearts full of gratitude. Thank you for gathering us here with a common purpose to serve our community with wisdom, integrity, and compassion. We ask for your guidance as we begin this committee hearing. Grant us clarity of mind, sincerity in our words, and unity in our decisions. May we listen with open hearts, speak with respect, and act in accordance with what is just and fair. Bless our discussions today. Let every plan bring positive change and uplift the lives of those we serve. Protect us from confusion and selfishness, and instead, fill this space with understanding, cooperation, and peace. All this we ask in your holy name. Amen. Thank you, Ma'am Joy. May we ask our co-chair on education to acknowledge our resource speaker, guests, and visitors, our Honorable Salvador Apostol III. Thank you, Mr. Chair. Present in today's hearing of the Committee on Education and Social Services are the following. The Chairman of the Committee on Education, Honorable Paulo Adun, the members, yours truly, Salvador Apostol III, and Honorable Arnold Barangan, and Honorable Attorney Harold Respicio as ex-officio member of the committee. Also present for today are our invited resource persons. We have the principal in charge of the Reyna Mercedes District, Mr. Federico Idiculing Jr., the principal school head of Malalatang Elementary School, Mr. Rayward Barrientos. Also present are the punong barangays of that district. We have Cap Joey M. Salvador of Malalatang Tunggi, Cap Jason D. Decoling of Malalatang Grande, Mr. Inocencio M. Agustin of Malalatang Tunggi, Honorable Janelle Acob of Barangay Villador, and the other Sangguniang Bayan members, Honorable Hilaria Putaran and Honorable Domingo Bawa Jr. Thank you, Honorable Salvador Apostol III. Malalatang Elementary School was established in Barangay Villador, Reyna Mercedes, Isabela in the year 1941, and it has been in operation for 84 years. The current name of the school does not accurately reflect its address, which is located in Barangay Villador, and this discrepancy has caused confusion within the community, particularly prior to the division of the area into 3 separate barangays, the Malalatang Grande, Malalatang Tunggi, and Villador. May we hear our resource person for today. Our first resource speaker, Mr. Raymar D. Barrientos, sir. Good afternoon, everyone. To the members of this august body, a pleasant afternoon, especially the presiding officer, Your Honor, and the members of the Committee on Education here present, and of course to our Vice Mayor, Sir Harold. Good afternoon to everyone. Malalatang Elementary School is indeed dreaming of honoring and recognizing also Barangay Villador. Dahil sa obserbasyon natin, kaya natin itinutulak yung renaming, nararamdaman din natin yung sense of belongingness ng Barangay Villador na hindi na ikabit sa pangalan ng Malalatang Elementary School. Kasi kung ako ang tatanungin, parang nakakaselos din. Bahagi nun ay nakakaselos, nakakatampo. Kasi ang Villador ay nag-alaga ng isang eskwelahan na para bagang squatter sa mismong barangay niya. Ako bilang school head ay medyo may kunting tampo. Iniisip natin yung feelings din ba ng ating mga masisigasig at masisipag na mga barangay officials ng Villador. Kasi sa lahat ng mga PPAs natin, programs, projects and activities ng Malalatang, always present
ang ating mga barangay officials ng Villador. Ganon din ang Malalatang Tunggi and Grande. Kaya hindi ko maiwari kung maikabit natin yung Villador sa MES. Ano pa kaya ang pwede pang sigasig na maibibigay pa ng Villador kung maikakabit nila yung inaasam-asam nila na V sa MES o V-MES, Villador Malalatang Elementary School. Ang epekto nito ay mas ma-motivate pa yung ating mga barangay officials kasi ramdam nila mismo na sa pangalan ng eskwelahan ay kabahagi sila dun sa ating learning institution na hindi sila iba kay Tunggi at Grande dahil iisa lamang po ang ating pinaglilingkuran na eskwelahan. So ito po yung isa sa dahilan para masigurado natin na simula nung itinatag ang eskwelahan, sana ito yung pagkakataon na maikabit naman ang Villador sa pangalan ng Malalatang Elementary School. Maraming salamat. Thank you, Sir Raymar Barrientos. We recognize also our district supervisor, Sir J. Nicolin. Good afternoon, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. I would like to greet the August body, especially to our chair, SB Adun, together with the co-chair, SB Salvador Apostol and SB Arnold Barangan, and to our Vice Mayor Harold Apostol, and also with our other SB, SB Harold Respicio, sir, sorry. SB Kutaran, SB Bawa, and the three barangay captains of the feeder barangay of Malalatang Elementary School, Cap Jason Diculing, sir, Cap Jonel Acob, sir, and Cap Joey Salvador and other members of the August body. Thank you for inviting us in this hearing. But before we go on with this hearing, we are guided with the Department of Education is guided with Regional Memorandum number 173, Series 2024, dated May 6, 2024, the guidelines of renaming of public schools. And we are guided also with the DepEd Order number 40, Series 2014, entitled Establishment, Merging, Conversion, and Naming and Renaming of Public Schools and Separation of Public School Annexes in Basic Education, together with DepEd Order number 29, Series 2011. If we scan in this issuances from the regional office, we have here documentary requirement in renaming a school. Number one is, first, do we have letter of intent from the stakeholder of this feeder barangay of the Reina Mercedes, of Malalatang Elementary School? Number two, do we have the endorsement letter from the school head, Doc Raymar? And then after that, do we have the endorsement letter of the local school board? And then, do we have consultation letter or do we have consultation letter with the National Historical Commission of the Philippines for renaming of this school before we have this ordinance na we approve the renaming of this school. Yung Malalatang Elementary School ay napakagandang school kasi nanggaling ako doon. Very supportive ang stakeholders, especially the barangay officials. Ang plano namin noon ni SB Bawa, kapitan noon siya, ay maging integrated, but unfortunately hindi siya natuloy. Kaya na-freeze po yung renaming ng school. And now, may proposal
na magiging Malalatang Villador Malalatang Elementary School. So, una kasing MOV dapat request ng stakeholder na pwede ba na di ba natin i-consider si donor na pangalan niya yung ibibigay nating pangalan. Pangalawa, can we consider na idagdag lang yung Villador pero ma-retain yung unang name na Malalatang Villador, not Villador Malalatang? Thank you, Your Honor. Thank you, Sir Jay. Yes, you are recognized, Honorable Domingo Bawa Jr. Thank you very much, Honorable Van Jordan, Committee on Education. So, with regards to the explanation of the school principal of Central School, I think these issues matagal na po. Dahil kapitan pala ako na gusto na namin na ipangalan ng Villador dahil ang lokasyon ng eskwela na ito is Villador. So may mga pagkantala dahil yung mga sibling ng nag-donate, humahabol po sila. And then hanggang ngayon, nasa korte yung problema. So tinatanong ko kanina kay Principal J kung okay na. But actually, nung nirefer sa akin ni Principal ito, nung siyang Principal sa Villador, pinakita lahat sa akin yung dokumento na mayroon na silang deed of donation na pinirmahan ng mga anak ng may-ari, si Daniel Bawa, yung lolo namin. Pero pagdating ng araw, yung mga sibling ni taong ito, ni Daniel Bawa, ay humahabol po sila na puro dininay lahat yung mga signature doon sa deed of donation. So tinanong ko kay Sir J kanila kung okay na ba yung umusad na ba kung sino na pabor doon sa kaso. Pero sa tagal-tagal ng panahon kasi, Mr. Chair, bata pa ako, mas may nauna pang nag-aral doon sa school na yan na ang pangalan nun, kung matatandaan mo po, Principal, na nauuna yung Villador Malalatang Elementary School. During the, ang principal nun is Mr. Balsi, na nakalagay doon sa taas, pero bigla-bigla na lang kasi na Malalatang Elementary School. Ito na lang, ang tatanungin ko po, Mr. J. Diculing, kung okay na ba lahat yung mga requirements na pagmamay-ari na talaga ng Malalatang, Villador Malalatang Elementary School, yung eskwela natin, para magre-recommenda din ako ng mga bagay-bagay na pwede naman ipangalan sa pangalan ng deceased na si Daniel Bawa. Thank you, Mr. Chair. SB, ang documentary na available sa ating SDO na nasubmit po yung original title of Malalatang Elementary School, plus tax declaration and deed of donation po. All original copies ay nasa legal office ng SDO Isabela. Okay, salamat po, Principal J. Thank you, Honorable Domingo Bawa. Is there any... Yes, you are recognized, Yeah, Mr. Honorable Chair. Salvador Apostol. I think there was a question from Honorable Bawa with regards to kung pwede na bang ipangalan yung, kung tama yung understanding ko po, kung pwede na ba ipangalan kay donor na Daniel Bawa yung school. May motion pa SB na ipangalan sa donor. Kasalukuyan pa rin po kasi ang hearing ng title ng lot. May issue kasi sa lot. Pero meron tayong original title ng Malalatang Elementary School. Okay. So, habang may issue pa po tayo sa title ng lupa
na kinatatayuan ng Malalatang Elementary School, and we are already in the process of having it renamed into Villador Malalatang Elementary School. Wala kaya itong magiging epekto sa proseso natin later on? Good afternoon, sir. As per experience, kasi ako din naman ang nag-rename ng Reyna Mercedes National High School, mas maraming issue ang lupa doon. Pero nailusot po natin. Dahil hindi po naging basikan ng proseso ng renaming yung titling ng lupa. Salamat po. Okay, thank you so much, sir. Going back to the question of Honorable Bawa a while ago, was that in the form of a request, Honorable Bawa, na gusto nyo maipangalan yung school sa donor ng lupa? Was that a recommendation, a suggestion, or? Okay, Mr. Chair. Although alam din natin na ako may konting kaalaman sa kasalukuyang sitwasyon na yan. Dahil mga kamag-anak ko rin yung humahabol ngayon, yung mga sibling ni Daniel Bawa, na kung minsan, walang pagpapatunay naman yung mga pinikwento sa akin na napabor daw sila doon sa kaso. So, dito naman, pinapaliwanag sa akin ni Sir Jay na pinapanghawakan na nila yung mga dokumento like titulo and then yung deed of donation. So, ang sinasabi naman itong sibling ni Daniel Bawa na all of those are fake naman ang kinikwento sa akin dahil nasa korte pa lang yung problema. Anyway, dun sa pagpangalan ng deceased na tao, dun sa nag-donate, kung nag-donate man si Daniel Bawa, kahit tanggalin na lang yung Daniel Bawa, ilagay na lang natin yung presyo location ng school na yan, kahit mauna na lang yung Villador and then Malalatang Elementary School. Kasi the location of that school is Baranak Villador, Your Honor. Actually, that was the proposal as to the resolution na ginawa po jointly ng SPTA at ng mga barangays po. Marirename into Villador Malalatang Elementary School. No further questions of the one, Mr. Chair. Thank you, Honorable Salvador Apostol III. Vice, you are recognized, Honorable Jeril Respicio, our Vice Mayor. Thank you, Mr. Yes, you Chair. are recognized, Arnold Barang. Yes po. Before kay Vice, may deed of donation po, SB. May I ask, meron bang copy of the deed of donation dun sa school? Yes, sir. Meron po sa school pero as of the moment, I don't have the copy with me. Okay. Yun lang, para at least meron tayong basihan sa mga sinasabi natin dito sa Okay. Thank you, Your Honor. Thank you, Honorable Arnold Barang. You are recognized, Honorable Jerry Respicio po, our Vice Mayor. Alright. Thank you, sir. Hawak niyo po yung deed of donation tsaka yung original title, sir. Vice, ang original title ay naka-lodge sa legal office ng SDO Isabela. Kasi required po na ang naghahawak ng mga original title ng school ay sa legal office po. Photocopy lamang po ang nasa school. Ano po yung nakapangalan sa title, sir? Sino? Si Daniel Bawa? Now, sir, ang nakapangalan ay sa Malalatang Elementary School. Nailipat na, boss. Nakalipat na po. Under Malalatang Elementary School na po yung title. Actually, Vice, nasa korte pa lang po yung problema dahil nag-file po ng kaso para habulin ng mga sibling yung lupa. But anyway, pinakita na sa akin ni Sergey yung original title ng donated land na nakapirma na yung mga anak ni Daniel Bawa dun sa deed of donation. Dahil nung una, wala kasing panghahawakan na papel
So hinabol lang na pinapirma ngayon para mapatituluhan ng Malalatang. Sino po yung nagkaso, sir, yung mga anak ni Daniel? Yung mga anak ni Daniel Bawa po ang umahabol ngayon dahil hindi sila kumpante, dahil wala nang ipakitang mga dokumento itong school na may deed of donation nung araw, pero ngayon binago nila yung deed of donation na pumirma ngayon yung mga anak ni Daniel Bawa. Pero ang pinagkwekwento ngayon nila na all of that is fake, sabi nila. So nag-counter po sila, nag-file sila ng case against Malalatang para hiyahabol yung lupa. Kasi may portion doon sa likod, alam na alam ni Sergio ito, na hinold ng eskwelahan, di ba Sergio? Yung sinanla ng anak ni Daniel Bawa sa isang tao nung araw. Pero hinold na ng elementary school at hindi na pinatamnan yung may parte doon kasi na agricultural sa likod. Pinatamnan ng palay. Pero ngayon, bakante na. Walang pumasok dahil nasa custody po ng korte yung problema. Ah. So originally, nung buhay pa si Daniel Bawa, may deed of donation, pirmado ni Daniel Bawa. I think, Honorable Vice Mayor, wala naman pong pinapakitang mga dokumento. Doon lang sa pagbago ng mga deed of donation nung buhay pa yung mga anak ni Daniel Bawa. Nung buhay pa yung mga anak ni Daniel Bawa, meron daw silang pinirmahan na ngayon ay dinedenay na nila. Sa katunayan, ang pumirma ngayon doon sa deed of donation dahil sa kahaba-haba ng panahon, baka nawala siguro yung pinirmahan nila, gumawa sila ng bago na deed of donation. At yun yung naging basihan kaya na-issue yung bagong title. Opo. Ngayon, sabi nila, hindi totoo yung pirma nila doon. Yung pirma ng mga anak ni Daniel Bawa, hindi daw nila pirma ngayon yung nandun sa deed of donation. Gano'ng katagal na po yung kaso na yan, sir? I think nung nag-principal si Sergey dyan, doon na yata nag-umpisa yung lahat eh. Kailan po yun, sir? 2018, Vice. Yung deed of donation na ina-allege na hindi totoo yung pirma, buhay pa po yun o nasunog na? Yung una po, yung pangalawa. Yung dinedenay nila, ano ba yung dinedenay nila? Yung pangalawa? Buhay pa yun? Hindi ko sure kung sino po yung nakasign po dun sa deed of donation, Vice, pero parang dated 2001 po yung deed of donation. Yun yung basis, yung pangalawa, yun yung basis kaya nalipat yung title. Yes. At yun yung dinedenay nila na hindi daw nila pirma. And wala po akong alam po doon. Parang ganun po. Vice, Honorable Presiding. Actually, mga kamag-anak ko din sila dahil bawa nga po. Tuwing nagkwekwentohan kami, yan ang palagi nilang sinasabi. Parang ko na lang yung sarili ko na parang dinededma ko na lang dahil ayaw kong mag-isabit dyan. Especially alam din namin na yung haba ng panahon, yung 1941 na nag-start yung school na yan, dito pa lang sa 2019, nagkaroon ng mga arrangement ako dahil may mga pirma nga na nakalagay doon sa deed of donation. Nung buhay pa yung mga anak ni Daniel Bawa. Yun na lang ang basehan ko para mapatituluhan yung lupa na kinakatayuan ngayon ng school. Gano'n po ba kalaki yung lupa na yun, sir? Ilang hectares yun? I think that is, pinapalabas po nila na 1 hectare. 1 hectare po yung kabuuan yata ng school. Yung lupa. Ano kaya yung confidence nila, sir, na may papanalo pa nila yung kaso? Ang tagal-tagal na pala. I don't think, hindi ko alam po sir kung paano. Pero anyway, kahit nasa kaso pa lang yan, pwede namang gawin natin ay pangalan sa school na lang muna yan. Baka sir, baka gusto nyo silang kausapin, sabihin nyo na iatras na nila yung kaso at ipangalan na lang nating Bawa School. Mas masarap pakinggan yun, boss. Para masettle na yung title, wala na tayong kaaway sa korte, mas masarap pang pakinggan yung Bawa Elementary School. Meron na ba tayong recommendation mula sa LSB about dito sa measure na to, sir? Wala pa.
Wala pa. Wala pa, boss? Wala pa. Mga pinsan mo, konsehal, sabihin mo sila na sila na lang yung stakeholder na mag-write ng letter. Sabihin nila, hindi na namin itutuloy yung kaso, basta ipangalan mo sa lolo ko yung school na yan. Para i-consider ng local school board kasi kasama sa proceeding natin yan, malay mo sa deliberation nila, yun yung dalhin nila at yun yung irekomenda nila na pangalan. Wala na po akong makita ng anak ni Daniel Bawa, puro patay na po. Puro apo na lang yung natitira. O di okay lang, sila na lang po. Pa rin naman po sila. Para good vibes. At least, kahit kung sa tingin nila hindi naman nanalo yung kaso, meron silang nakuha. Okay. May pangalan ng Bawa doon sa elementary school, di ba? Yung legacy ng inyong grandfather ay forever na naka-etch sa ating bayan. Di ba? Legacy yon ng pamilya ninyo. I think mas mahalaga yon kaysa sa 1 hectare. Mas maganda yung pangalan. Ano boss? Sino ang local school board natin dito mga bossing? Kayo po. Okay. Yun ang pag-usapan ninyo para lang mas maganda yun. Kapag galing sa tao yung nakapangalan sa tao, at least meron tayong local heroes dito, ma-acknowledge talaga kung sino yung nag-donate. Para matuwa rin yung mga apo para hindi na sila magkaso-kaso. Di ba, boss? Sige po. Thank you po. Thank you, Apo Vice. Yeah, Yes, you are recognized, Honorable Salvador Posaldo. Doon po sa suggestion na ipangalan po ang Bawa sa school, ano po ang stand ng school head at ng principal in charge? Kasi yung kaso ay yung issue ay napunta na sa korte, libal lang kung ngayon ay may written tayo na ina-atras na natin yung kaso para makamove na tayo lahat sa renaming. Kasi baka maghihintay tayo ng 10 years, 5 years pa. Ang tanong ko, Sir Raymar, okay ba ang yung stand po ninyo kung sakaling ganun yung maging pangalan ng school? Okay lang po. Kasi ako naman, ang habol ko lang ay yung 3 barangay na nasasakupan natin ay maramdaman nila na equal sila lahat at belong sila sa school. Yun lang naman yung habol natin. So hindi po iso sa akin kung ipapangalan sa donor, kung dadagdagan lang ng bilyado, okay lang po sa akin yan. Ang importante ma-rename. Okay. Ang concern ko lang din po dyan kasi kapag pinangalan natin siya into a Bawa Elementary School, for example, ano naman din ang masasabi ng mga neighboring barangays din tungkol dyan? Yun din po ang naisip ko. Since sinusubukan po nating balansehin kung ano po yung say nung 3 barangay na feeder barangays sa school. Siguro pwede na po natin tanungin yung 3 punong barangays na nandito na po, kung ano po ang kanilang reaction. Kasi otherwise, meron pa po ang mga ibang suggestions naman na pwede magaling sa amin. Kasi para uniform po ang lahat ng mga names ng mga schools. Puro barangay kasi ang pangalan ng schools. Maliban lang sa Reyna Mercedes Central School. Okay? Kasi kung maipapangalan man po natin yan, either Malalatang Elementary School or Villador Malalatang Elementary School, maganda po yan para uniform yung naming ng ating mga schools. Ngayon, to give credit, appreciation, and honor doon sa donor naman po ng lot. Siguro baka pwede din po natin siyang bigyan ng tawag dito, ng credit sa pamamagitan ng pagpangalan ng mga bagong buildings po natin in honor of the donor ng lupa. Yung mga things like that lang po, mga possibilities lang po na pwede nating i-look forward to habang inaayos yan. Please consider that po sa school board meeting. SB dapat initiate ng mga stakeholders. Pero so far, ang kanilang suggestion ay Villador, Malalatang. So if meron tayong other request po na ipangalan sa mga donor, dapat ang mga donor po ang magre-request muna para po i-tackle ng mga stakeholder na i-adopt yung pangalan ng donor. We understand, Sir Jay. Maraming salamat po. Klaro po yan. Well, anyway, suggestion pa lang din po yung nanggaling kay SB Bawa. Suggestion lang din po yung nanggagaling po sa amin. Iko-consider. So, subukan lang po nating pag-usapan later on during school board meeting. Thank you, Honorable Salvador Apostol III.
Any inputs po from our barangay captains sa 3 feeder barangay po? You're recognized, Honorable Joey Salvador po, from Barangay Tunggi. Good afternoon, Mr. Chair, SB Agdun, SB Apostol, SB Baragan, SB Cotaran, SB Bawa, Attorney Vice Mayor Hal Respicio, Kap Dikuling, Kap Akopin, Kagawad Agustin. Para sa akin lang, kasi yung tatlong barangay dati Malatang Elementary School, 2 Villador, mas maganda kasi yung tatlong barangay, andun yung Villador, nung nag-aral ng Villador, Malatang Tunggi at saka Malatang Grande. Kaya mas maganda sana kung Villador, Malatang Elementary na lang ang ipapangalan para kaming mga barangay captains, masaya na kaming na tumulong sa eskwelahan natin kasi ang especially na nag-aral doon, Villador at saka Malatang Tunggi at saka Malatang Grande. Thank you po. Thank you, Honorable Joey Salvador. From other barangay? Yes, you are recognized, Honorable Jonel Acob. Magandang hapon sa ating lahat, lalong-lalo na ang ating Vice Mayor Harold Respicio, at sa mga SB Agdun, SB Apostol, SB Barangan, SB Bawa, SB Cotaran, ganun din sa mga kasama kong Kapitan Dikuling at saka si Kapitan Salvador, saka si Sir Remark, at saka si Sir J.D. Kuling. Ang masasabi ko lang, sir, sa propose ng Malatang Elementary School, at yun ang sabi ko lang, at may lagay lang yung Villador Malatang Elementary School, at matagal na kasing kwan yan, sir, na gawan ng mga resolution paulit-ulit. Pagkasakali ngayon, ma-approve na yung Villador Malatang Elementary. Yun lang ang masasabi ko, sir. Thank you, Honorable Jonel. Barangay Captain from Barangay Malalatang Grande. You are recognized, Honorable Jason Diculing. Good afternoon po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating Vice Mayor, Attorney Harold Respicio, Sir. Ganun din ang mga sangguniang bayan members, kay SB Agdun, Sir, SB Apostol, SB Arnold Barangan, SB Domingo Bawa, SB Cotaran, at sa ating District Supervisor, Sir J. Diguling, sa ating school heads, Malalatang Elementary School, Sir Barrientos, sa mga kasamahan kong punong barangay, at sa ating kagawad, at sa lahat na nandito ngayon, magandang hapon sa ating lahat. Ang masasabi ko lang sa pagpalit po ng ating pangalan po ng ating eskwelahan, siguro po ay mas maganda yung Villador Malalatang Elementary School. Nang sa gayon po, yung tatlong barangay ay magtutulungan kung may mga trabaho o mga activities sa ating eskwelahan. Yun lamang po, at magandang hapon sa ating lahat. Thank you. Thank you, Honorable Jason Diculing. Any comment from the sponsors, guests? Yes, you are recognized, Honorable Sir Ray Barrientos po. Lubos po ako nagpapasalamat sa ating tatlong punong barangay na nandito ngayon dahil napanindigan natin yung ating joint resolution na napirmahan noong July ay nung June 28. At least hindi nagbago at natinag yung ating pangarap na mapalitan ay may dagdag ang Villador sa Malalatang Elementary School. Maraming salamat po. Thank you, Sir Ray. Any comments?
Wala na po. So, you are recognized, Honorable Domingo Bawa Jr. I think wala na yatang mahabang usapan ito. Total, okay naman yung tatlong kapitan. Nag-meeting together with our Malalatang Elementary School Principal, Mr. Barrientos. So, yun lang naman ang problema natin, yung pagdagdag lang yung bilyador dahil dahil ang sabi ko kanina, yung kinakatayuan ng ating paaralan na elementarya ay sa bilyador. Maraming nalilito kasi kung minsan, sir, bakit malalatang ito pardes pa rin ng bilyador? Dahil lokasyon ng bilyador hanggang doon sa boundary ng Tunggi, almost 50 meters or 75 meters pa layo doon sa boundary. So, hindi na total nakausap na rin ng mga school principal, yung mga GPTA, PTA yata, or barangay para pag-usapan tungkol lang yung pagdagdag dito sa pangalan ng barangay, anong Malalatang Elementary School, na gawing Bilyador Malalatang Elementary School. Maraming salamat din yung matagal na kahilingan, kapitan pala ng barangay, ng tala, dahil sa mga problema. So, Mr. Chair, nagagalak din ako na mapasama rin yung bilyador dito sa pangalan ng eskwelahan. Yun lamang po. Thank you, Honorable Domingo Bawa Jr. May recommend pa ba? Honorable Vice Mayor. Boss, kung ako boss, ako na yung nangangampanya, bahala po yung local school board kung ano ipapangalan niyo. Pero gusto ko talaga yung Daniel Bawa Elementary School, boss. Kasi malay nyo, isa sa mga heirs niya maging bilyonaryo at mag-donate mo siya ng mas malaking lupa o gawin niyang sobrang advanced yung school na yan. O syempre, meron na siyang affinity doon sa school na yon. Gawin niyang super modern yung school. Syempre, dahil naalala niyo yung kanyang ninuno doon sa school na yon, magbibigay siya ng mas malaking pera sa school, di ba? Kasi may affinity yung pamilya. At saka, syempre, kapag sa susunod na kumpanya, yung mga descendants ni Daniel Bawa, sabi nila, kayo may mga anak sa, na nag-aaral sa Bawa Elementary School. Yung ninuno ko, ang nag-donate dyan, at kami ang nag-i-improve. Ang pamilya namin ang nag-i-improve sa school na yan. Maganda po talaga kapag naka-anchor sa isang role model at isang local hero ang mga social and civic institutions natin para yung sentiment ng tao mas mapalapit. As a strategy lang naman. Pero kayo na po bahala kung gusto nyo pa rin yung Bilyador at Malalatang. Kasi ako po, nalilito rin ako dyan sa Napaco Grande at Sinipil eh. Kasi bakit nasa Napaco Grande to kasama yung Sinipil? Bawal ba mag-enroll dito yung mga taga-tagaran? Mga taga-kawayan? So, all the same, meron pa rin konting confusion. Pero sobrang safe kapag Daniel Bawa Elementary School. Malay nyo, maging university yun, boss. O, di ba? Mr. Chair, napakaganda rin sana dahil nasa historical yung pangalan ng apelyido namin. So, ang problema lang, gaya ng sabi ni Mr. Barrientos, yung principal sa Malalatang, na antayin pa kaya yung 10 years bago may renaming yung school na yan. So, parang nag-aapura, para mas mapadali yung magpalit, kaysa antayin pa natin na matapos yung kaso, okay naman na ako dun sa proposal nila. Hindi natin kailangan humintay sa kaso, boss. Ayon sa process, is local school board ang magde-decide. So magbobotohan lang yung members ng local school board. Anytime. Para ma-initiate yung local school board, meron lang magsulat ng letter from the heirs. Kasama na po kayo doon, sir. Magsulat lang kayo para lang ma-call yung attention nila at sila rin ang magboboto. Meron mang settlement sa kaso o wala, mangyari man yun in the future or ngayon or hindi at all, local school board ang magde-decide. So wala pong puipigil sa atin para i-promote
at i-lobby yung Daniel Bawa Elementary School. Parang pang-engganyo lang, sir. Para lumuwag na yung loob ng ating mga public officials sa ating school at lumawag na rin yung loob ng ating mga administrators dito sa local school board para wala ng kaso na iniisip, baka magandang kapalit yun. At any rate, kung ayaw nilang kapalit yun, wala pa rin tayong pipigil sa atin. Ang ganda talaga ng Bawa Elementary School. Gustong gusto ko yung pangalan na yun. Malay mo, dito sa Napakpo Grande o sa isang barangay natin, merong mga malalaking lupa dyan, maengganyo tuloy sila mag-donate ng lupa. Sabi niya, malapit na akong mamatay. Eh yung mga anak ko, hindi ako lang. I-donate ko kaya itong lupa na ito sa Reyna Mercedes at gawin nating elementary school. Tapos, sana ipangalan din nila mula sa akin yung lupa. O baka maengganyo yung ibang tao para mas marami nang mag-donate ng lupa para sa ating mga schools. Actually, Vice, as of now, napakahirap na rin maghanap ng mga donated na right-of-way. Nung araw, okay. Ang dami dahil maluluwang pa ang mga residential area. Pero sa ngayon, andito yung mga tatlong kapitan. Yung pagdodonate ng right-of-way ngayon, napakahirap. Bilhin pa ng barangay at ng LGU yung lupa para malagyan lang ng right-of-way ngayon. May partner kasi ang barangay ngayon at LGU na pag may mga papatayong mga building dun sa loob-loob at kailangan natin ng right-of-way, binibili na ngayon, hindi na nagdo-donate ang tao. Thank you, Honorable Domingo Bawa. Any comment from our school's principal? Sa part ng district office, Mr. Chair, we pray for the immediate approval of the renaming of Malalatang Elementary School to Villador Malalatang Elementary School. But please consider po yung school ID po para hindi po siya magkawatak-watak, magkasunod-sunod po kasi school ID. Pwede po ba sa ating resolution sa LSB na maging Malalatang Villador Elementary School dahil mas marami yung Malalatang. So wala na yung Tunggi, wala nang Villador. Pwede pong mas mauna yung Malalatang na lang at isigit yung Villador. To avoid confusion then during the appointment ng mga teachers. Kasi during the appointment of substitute teacher and permanent teacher position, tumatawag pa rin sila sa office to verify if this personnel ay galing talaga sa Malalatang o resident talaga siya ng Villador o Malalatang. So sana, we pray na renaming of Malalatang Elementary School be approved. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Sir J. Bago naman natin ano yan, maano sa division. Siyempre, unahin po natin muna yung action dito na yung requesting stakeholder na mag-initiate sa renaming ng school. Then sa LSB, kung may letter of intent na po, doon tayo gagalaw, Sir J. Any comment from the... Wala na po? Bago po tayo siguro gumawa ng ordinance, Mr. Chair, yung mga documentary requirement muna po ang Yes po, unahin yes po po. natin. And Tama we po, will sir. follow Regional Memorandum Number 173 Series 2024, Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, you are recognized, Honorable Salvador Apostol. Yes po, Sir Jay. Kaya po, pansamantala po muna namin isi-shelf yung issue na to sa pagre-rename ng school, provided na lumabas na po ang resolution mula po sa local school board. Hopefully soon, makapag-convene ulit ang board para ma-discuss na po yung issue na to. Along with other resolutions na kakailanganin pa. Alam ko, medyo marami tayong nakapila sa local school board. And please make sure lang, Mr. Chair, na doon sa resolution ay recommending the renaming of a school, address it to the Sangguniang Bayan for approval. Yun lang po. Thank you, Honorable Salvador Apostol III.
So, kung wala na po tayong matter to be tackled, maraming salamat po sa mga resource speaker, barangay captains na dumalo po sa ating hearing. Sa ating po mga SB members, nandito siyempre ang ating mahal na Vice Mayor, Attorney Jeril Respicio. The committee hearing on Committee on Education is adjourned.